Magandang araw sa inyo mga banateros. At ito na nga pag-usapan natin mainit na issue. Naku po talaga, oo. Ito pong gobyernong ito talaga wala na ho sa hulog. Mukha ho talagang mga sabog. Hindi, kasi alam nyo kung bakit. Kasi ito, this is, sabi nga nila, may mga away na okay lang, suntukan, sapakan, sampalan, di ba? Ika nga. Normal yan eh. Ganyan talaga buhay eh. Pero meron tayong tinatawag sa mga sports o di kaya sa awayan, yung wag ng below the belt, ika nga. Ito ho, below the belt na po ito. Itong ginagawa nilang ito, below the belt na po ito. Ano po yun? Tanggalan po ng seguridad ang ating Vice Presidente. Alam nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, sobrang sama ni Leni Robredo. Sagad sa buto ang kasamaan niya. As in, lahat ng klase ng kasamaan, talaga nga namang dinulot ng kanyang team. Mula pa lang sa simula, sa pangtugtong ni Pangulong Duterte, niyari na siya paulit-ulit na mga birada ho nito ni Leni Robredo. And yet, hindi niya pong ginawa yung tanggalan ng seguridad. Eto si VP Sara Duterte, sumuporta. Nakita nyo naman, di ba? Kung hindi nga sa kanya, di mananalo ito si Marcos eh. Sumuporta po ito ng todo-todo sa administrasyon ni Marcos. Never siya nagsabi na resign. Diba? Wala ho siyang sinasabi as a matter of fact. Hanggang ngayon nga wala akong makitang tahasan niya sinasabi. Pero gayon pa man, kung meron man dyan, hindi ko sure kasi hindi ko naman napapanood ang lahat ng video. Kung meron man, etong huli na lang yan. Hindi na ho ito yun nung mga unang 2 taon ni Pangulong Marcos. Wala hong ganyan. Pero ngayon, sagad sa buto na po ito. Kung tanggalan ka ba naman ng seguridad, as in, tanggal talaga ho. Tanggal po mga kababayan. Walang biro. Ito ay, galing ho ito sa legitimate source. Hindi ko na lang sasabihin kasi sabi, wag daw sabihin. O edi sige. Tinanggal po ang kasi ang ganito ang siste para sa kaalaman ng iba. Yung Presidential Security Command o yung PSG din na tinatawag ay iyan po ay mga sundalo yan. 'Di ba ho? Yung PSC. Yan po ay mga sundalo. Tapos nagkaroon pa nga po yan ng ng sarili po yung BPSPG, yung under sa Vice President. Tapos tinanggal ho yan nung nag-resign siya bilang DepEd Secretary, tinanggal ho yan. Ang ipinalit yung presidente na may hawak. So presidential, mantakin mo nagbabantay sa'yo yung ino-oppose mo. Mahirap kaya yun, di ba? Bantayan ka ba naman? Hindi, ito halimbawa lang Halimbawa lang, ikaw ay may kaaway, bigyan kanya ngayon ng bantay. Hindi. Alam mo, Banat Bay, kunwari, yung mga nagdemanda sa akin, yung mga piko na congressman, biglang sabihin sa akin, Banat Bay, huwag ka mag-alala. I will provide security for you. Ano mararamdaman mo nun, di ba? Sinong gago? Sinong gago ang hindi matetreten doon? Plus, mamaya meron tayong ipi-play dyan na video na talagang sinabi ni Pangulo tuloy. Hindi, ang tagal kasi. Ni Vice President Sara Duterte na siya po ay merong documented threat. Ibig sabihin, dokumentadong threat. And yet, tinanggal po yung kanyang sariling mga loyal na tao. Siyempre, mga kababayan, kung gusto mong ma-secure ang pamilya mo tsaka ikaw, siyempre gusto mo yung mga loyal sa'yo, yung mga kakilala mo, di ba? O yung mga nagsilbi na sa'yo noon pa lang sa Davao. Ngayon, tinanggal na nga yun, ito pa ang pinaka-latest. Tinanggal na rin yung Presidential Security Group o yung command. Tinanggal na rin po yan ngayon. Latest lang po yan kagabi. Tinanggal po yan at pinalitan na lamang ng 24 na PNP. Hindi naman po sa panlalait. Hindi ko naman nilalait yung mga PNP. Meron din naman po silang training. Kaya lang iba po kasi pag sundalo. Iba po talaga ang training. Kasi kung sabihin na natin talagang matindi ang pulis, bakit hindi pulis ang nagbabantay sa ating presidente? Bakit kanyo sundalo? So ibig lamang po sabihin nun, malupit
pag nagbantay ang mga sundalo. Kasi continuous ang training nila from, hindi lamang po ito yung mga criminal from terrorist, lahat po ng klase ng kanilang training talagang matindi sa pagbabantay. At yan po ay talagang pag sinabing ganito, walang kaibigan dyan. Maniwala ko kayo kasi nung panahon ni Duterte, totoo naman marami ho tayong naging kakilalang PSG, marami ho tayong naging basta nakakausap po na PSG. Pero pag trabaho na, hahawiin ka niya kung talagang hahawiin ka niyan. Minsan nga parang hindi ka nakilala sandali, kanina nag-uusap lang tayo mas ganyan hinahawi mo na ako. Pero kasi part yun ng trabaho nila Part yun, ganun sila ka-professional. Oo, magkakilala kayo, nag-uusap kayo, tapos bigla ka na lang hahawiin. Kasi ganun sila ka-professional. Even if, alam mo yun, ako, hindi na ako, kasi di ba, kung iba yun, napipi ko niyan naalala ko nung panahon ni Pangulong Duterte, talagang tropa na, marami ko tayong tropang PSG nung time na yun. Kahit yung mga leader nila, as in tropa. At si Pangulong Duterte, alam naman nila, hindi naman ako masamang tao. Alam naman nila, kakampi ako ng Pangulong Duterte. Pero pag nagtrabaho na, pag nagsimula na, yung talaga naglalakad din si Pangulong Duterte, tabi kong tabi. Pag umarang hawiin ka talaga. Kailangan ka talagang kasi part yun ng pagiging professional nila. Walang kaibigan, walang kindatan. Okay tayo, Brad. Walang ganon. Hindi ko naman sinasabi ang pulis ganon, Hindi ko po sinasabing ganon ang pulis. Ngunit datapwat subalit, talaga po sila ang may training pagdating sa ganyan na matindi. May training din naman po ang PNP, yung PSPG, pero alam mo naman, minsan, hindi natin masasabing ganon kasing tindi ng training ng mga military. Okay? Magaling ang PNP pagdating sa mga investigation, criminal sa mga cities. Diyan, magaling sila. Pagdating sa humalo sa komunidad, magaling sila dyan. Walang problema dyan. Pero pagdating sa ganito, ibang usapan ito. Ngayon, tinanggal lahat yan. Yan yung nabalitaan natin. Hindi ko na lang sasabihin kasi pag sinabi ko, basta. Hindi lamang po ito nanggaling sa talagang galing sa kaloob-looban ito. Tinanggal po ang lahat daw. Okay? At ito daw po ay pinalitan na lamang ng 24 PNP. Paano magpapunction ang isang vice presidente kung 24? Sandali baka isipin nyo, ang dami naman yan, 24. Gunggong, mas marami pa nga yung mga Chinese. Ayoko na lang magsalita Meron akong alam na Chinese businessman, grabe ang grabe ang police security niya. Sa totoo lang. At itong 24 na ito hindi po ito sabay-sabay. Walang tulog. Mga dilat, mga zombie. Hati po yan. Hinahati po yan na relyebo kasi hindi naman magpapunction ng tao ng 24 oras. Baka 20, baka ganyan na yan. Nasaan na, binabantayan ko na siya. Wala na yan. Wala na sa hulog yan. So usually hinahati yan sa 3 shift o di kaya kasi 24 ka binabantayan Hindi naman po yan pag matutulog na si BP, isa na lang. Hindi ganun yun. Okay? Hinahati yan sa 3 shift para bantayan Hindi lamang po si BP maging ang kanyang pamilya. Part yun Yun yung nasa batas po yan. Talagang parte yan na binabantayan sa presidente at saka sa vice president. Paano mo pagkakasay ng 24? Diba? Napakawalang yan naman. Tapos, nasa ilalim nino yan? Ni Marbil. Alam naman natin na may balita dyan kay Marbil, di ba? Alam naman po natin yan. Hindi na natin may pagkakait po yan na talagang ang balita po dyan, through Senator Bato na rin, yung mga revelasyon ni Senator Bato, di ba? Na meron nga siyang opisyal na kaibigan na talagang siya dapat ang magiging PNP chief kung sumusunod lamang siya kay Romualdez. Di umano, allegedly. Ganun daw ang siste dyan.
ang namimili daw allegedly di umano ay si Romualdez ng PNP chief. Tapos meron pang bali-balita na merong hindi naman relasyon, meron parang link na alam mo yon na ganun daw si Marbil at saka si Romualdez. Tapos si Marbil ang yung tao ni Marbil ang magbabantay sa BP natin. Naku po. Alam nyo, these are the times na talagang delicate so ang kalalagayan ng ating Vice Presidente. Kahit nga po siya, sasabihin niya ngayon siya po ay delicates panoorin po natin ito dahil matindi ho yung mga revelasyon niya dito, talagang malalim. Pero ang media, wala. Media noche talaga. Puro na lang chicha. Hindi, kaya yung mga media noche na yan Chicha lang ang gusto niyan Pag walang envelope, wala yan. Panoorin natin to Ito. Pasok. Oy. Understanding ito. Okay, sige, unahin ko muna yung... Nauna kasi yung statement ni ES Tapos lumabas yung sa PSC lang. So unahin ko muna yung kay ES. Meron naman na kayong copy nung kay ES. Ito na lang yung sagot. Nirelease na namin ang written nito. Basahin ko lang. Tapos, yung NBI, I'm sure you want to ask about the NBI. Since hindi ko pa nababasa kung ano yung isi-serve nila sa akin, we will talk about NBI tomorrow. Pag-anuhin nyo lang muna ako kasi kailangan ko din isulat kung ano yung isasagot. So, give me time to read and think about it. Ito na. Okay, so ito yung sa kay ES, no? This is a reply to the statement issued by the Presidential Communications Office on the order of the Executive Secretary Lucas Bersamin dated November 23, 2024. The Marcos administration's insistence that the President's life is under active threat is ominous. I raise this caution as the President and his sycophants aggressively sell a narrative based entirely on my statement, which is taken out of its logical context. Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last 4 words of my entire statement? Yun, ang tinawag dyan, yan yung mga chap-chap. Dyan magaling ang media, chap-chap. Di ba? Hindi kasi tandaan natin, mahaba po yung part na yan Ipinaliwanag niya kung bakit, kasi may nagtanong kung may threat ba or something or ganito. Sinagot niya na mahaba yan Pero ang pinick up lang nung media yung papatayin si Marcos at saka si Araneta at saka si Romualdez. Alam mo naman ng media. Kontrolado ng dati. Hindi, totoo. Alam mo, kayo mga putang inang media kayo. Hindi talaga, putang ina ninyo. Sorry kayo mga putang ina. Pasensya na, ayoko magbura pero tang ina nyo talaga Dati, kung makadiktador kayo kay Marcos, kung makalait kayo kay Marcos, sagad sa buto. Hindi, di ba? Mamamatay tao, diktador, martial law, ganyan-ganyan. Pero ngayon, magkano bayad sa inyo, mga animal kayo? Kayong media, magkano? Hindi totoo talaga tayo. Magkano bayad sa inyo? O baka naman binili na kayo. At ang boss yun itong gobyernong to. Kasi, balik natin nung panahon ni Aquino. Ibalik natin nung panahon ni Duterte. Anong tawag nyo sa mga Marcos? Kulang na lang, lagyan nyo na sungay Pero bakit ngayon sobrang sip-sip ninyo? Sa bagay. Hindi, kasi alam mo kung bakit. Mahina na media Yan ang totoo. Nakita nyo yung mga balita na ang media nalulugi na dahil sa advertisement. Bakit? Lahat ng tao nasa social media na. Lugi na sila Kaya okay na yan na mabigyan kami ng pera.
Na mabusog kaming mga reporter. Kaya yung mga nagmamagaling na para sa bayan na reporter, ulul. Yan ang sasabihin ko sa inyo, ulul. Alam nyo yan na kayo ay merong bayad. Huwag na tayo maglokohan. Tangin ng tanda-tanda nyo na. Naglulukohan pa tayo. O tuloy. They are building a narrative, and I'll tell you kung anong playbook ito. There is absolutely no flesh on the bone. Oh. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Grabe, no? No flesh in the bone. And no further investigation. Walang ano. Basta lang, ha? Oh, hindi, criminal. Threat yan, threat. Death threat. Ganun na kagad ang konklusyon ng lahat. Ha? From DOJ, pati doon sa PNP, lahat talaga, ano na eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, eto ha, ilalabas ko itong video to pagkatapos sa umaga. Alam mo kung bakit? Kasi mabilis na ang galawan ngayon. Mabilis na baka mapanis na itong balita. Kaya maganda, panoorin nyo at i-share ninyo. Alam mo kung bakit? Anytime, pwede nang arestoin si VP Sara Duterte. Sasabihin nyo ba dyan, wala bang due process yan? Puta, wala. May due process pa ba ngayon? Wala nang due process ngayon. Yung nga mamamatay na. Wala pa rin ginagawa. Nakatambay yung ambulansya. Wala nang due process ngayon. Wala na. As in, kung anong gusto ng hari, yun na yun. Yung baboy na hari na yan, wala na. Yun na yun. The diametric contrast and inaction are displayed when I have expressed in previous months threats to my person and the continuing threats to the lives of OVP personnel. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. Madam! Kayo naman! Ba? Mahilig silang manood ng Netflix eh. Kaya assassin ang ginamit. Gago! Totoo naman. Kaya nga na, di ba, nanood nga ng Spider-Man na naging presidente na eh. Gago! Oh. Natural may. Hindi pala Spider-Man. Ant-Man. Di ba? Ganun talaga pag mahilig sa Netflix. Kita mo, assassin. Maganda yung word na yun. Assassin. Madam, alam mo, huwag ka mag-alala, yung mga pelikulang nasa assassin. Hindi ko alam bakit ang mga assassin, pogi o kaya maganda. Pag pinanood mo yun, ano ba yung pangalan? Nikita ba yun? Yung assassin nun, laging ganun, pogi at maganda. Huwag ka mag-alala, madam. Maganda ka. Bagay ka. Kasi yun ang invento nila eh. Parang pelikula. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Into this issue, tossing the word assassin into this issue makes things even more terrifying for our country. And especially because I never used that term during my recent consternation against the Marcos administration's failure to serve the Filipinos while it masterfully persecutes political enemies. Common sense should be enough for us to understand and accept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipili pasensya na. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? At wala... Madam, talagang sinasadya nila maging kasi, andali, pasensya na, madam, pasensya na, makukontra lang talaga kita. Kasi sinasabi ni madam, talaga bang gano'n na ang trato nila sa mga Pilipino? Madam, yes. You know why? Kasi madam, nanalo nga sila eh. Mantakin mo, isinuka na. Idinura na, tapos kinain uli. Ganong katanga mga Pilipino. Wala akong biro. Yung nga mga pinklawan, dilawan eh. Tangina, dirindiri kay Marcos eh. Ngayon kakampi. Ganon sila, katanga. That's how stupid. Diba? Ganon po talaga eh.
Ganyan o, ang mga tanso tanga. Alam niyo, madam, kung bakit? Tingnan niyo yung mga vlogger na tanso. Ma'am, meron ako pinapanood na vlogger na tanso. Yung binanatan ng binanatan. Madam, ang bumanat din sa kanya, isa pang tanga. So, yung mga tanga nagbabanatan. Yung mga tanso, vlogger. Ma'am, maniwala kayo pag tiningnan mo. Parang, ganyan na lang ba talaga? Diyan na lang ba matututo mga Pilipino sa mga tangang vlogger? Kaya na binigyan mo lang alam mo yung binigyan mo lang na mikropono at camera, nag-YouTube na. Mga tambay sa kanto, mga adik sa kanto, mga iswa. Ayoko sanang banggitin pero ganun talaga eh. Yeah, yung mga, alam mo yung bomb, tapos binigyan mo ng cellphone, oh mag-vlog ka. Oh, magmukha kang tanga. Siguradong kikita ka. Tapos biglang babayaran. Ganun. Kaya talaga, madam, marami ng tanga ngayon. Silang pakialam dyan. Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad administrasyon. That an honest scrutiny would easily expose this narrative to be a farce, imagined, or nothing at all. So, may question kayo. Doon. Hello. You said you were taken out of context, and you also mentioned that they have a playbook Yes. that they're going by. Yes. So, can you explain to us that context? Set it straight, Yes. and also explain to us that playbook that you're talking about. Okay, sige. So, the context is, what did I say? I was asked, do you know about the Roman... I'm sorry, I was asking for the transcription of all that I said. I did not get it before I came down. So, I have a problem remembering the exact words about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by 2 persons already. 2. Be careful. I forget now what the words were said, but I will review my notes and I will tell you what that one person said and how he said to be careful, and that one other person, what that other person said. So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person. So, linawin natin ha, medyo ano kasi, meron na daw nag-warn sa kanya na may threat sa kanya, 2 tao. 2 tao. Tapos, may media na nagtanong na tila may alam o may script na alam. Panoorin natin. Ano tanong? I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct plans. So, I answered. I was asked, Romanov, and then I answered. I was told by 2 people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the 3rd already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? So, yun ang context nun. Ang context nun, meron na nag-warning sa kanya, tapos may nagtanong na tila may alam tungkol dun sa threat. Okay? So, parang sinasabihan siya na be careful, ganyan-ganyan. Tapos, eto yung sagot niya. Dito pumasok yung kanyang sinabi na pag siya namatay, may inutusan na siya. Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now,
to the administration is revenge from the grave a Yan. crime. Is revenge from the grave a crime? 'Di ba? Paano nga naman magiging crime kung patay ka na? Baka may plano silang i-death penalty kapag patay ka na. Patay ka na nga eh. Paano ka makukulong? Sa bagay, uso multo sa Pilipinas. So, but you already talked to a person. Yes. Do that. Yes. In the event that you get killed. Yes. Yes. It's that much is clear. Yes. So I have to die first. They have to kill me first. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Hindi na pwedeng hindi na siya dahil patay na po siya, paano pa siya makukulong? That you were talking. Yes, the playbook. The playbook for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated, and what did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency. And then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Nako. We already saw that in history. So that is my proof. Pero by, Yes. based Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya ano bang tawag yan? Revenge. Anong revenge? Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. Nako, ayan na. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. right now, Grabe yun. Grabe po yung bitaw ni VP Sara Duterte na meron daw talagang history ang mga Marcos na mag-assassinate o pumatay ng opposition. Di ba? Balik lang natin ang konti ang kasaysayan na si Benigno Aquino ang oposisyon na noong panahon ng mga ni Marcos Sr. At alam naman natin meron pang ang love story. Huwag tayong pumasok dyan sa love story, Banat Bay. Mamaya mapahamak ba tayo dyan sa love story na yan? Ganyan yan. Ang bira, oo. Anyway, ayun na nga po. Alam naman po natin nangyari doon. Marami, may mga pulahan, mga tanso, sinasabi nga nila, kesyo, hindi naman si, nagpapatay niyan Ang asawa din niya mismo pambirang buhay. Para daw maging presidente. Ayan na naman yung, yung Talano conspiracy. Hindi kasi, ayan ang dahilan ng mga tanso. Hindi wala kayong alam. Hindi nyo alam. Nagpamatay talaga kay Ninoy ay asawa niya para maging presidente. Walang ganong eksena. Kayo naman, masyado naman kayong makateorya-teorya nung time na yun Di ba? Ako, alam ko kung sino. Di ko po alam. Joke lang po yun, ha? Pero alam naman po natin, Alam naman po natin ang nangyari dito kay Ninoy. So yan sinasabi ni VP Sara Duterte. The difference is si Ninoy Aquino ay hindi po si VP Sara Duterte. In other words, she learned from the history na pag may nangyari sa akin, may yayari sa inyo.
Ang tanong, sino yun? Yun ang tanong dun eh. Hinahanap ngayon ng kapulisan yun. Ako sa tingin ko yan sa part na yan medyo hindi ako sure kung sino, kung particular na isang tao ba yun, 2 tao, 5 tao. Hindi ako sure dyan. Pero ang sinasabi lang ni VP Sara Duterte, pag may ginawa kayo sa akin, siguradong may mangyayari sa inyo. Yun ang sinasabi niya. Ayan, tuloy. Ng Department of Justice, ongoing na yung kanilang ginagawa na investigasyon. Okay. So, Sir, based dun sa naging statement yun. I have to cut that, sir, because I have to read the subpoena. I've not read it, so I need to write an answer. So, you've not read the subpoena, but just to confirm, you are gonna, when the subpoena is served and you've read it, you are Yes. gonna go to the NBI and you're gonna take the NBI. I cannot answer that because I've not read what the content of the subpoena is. So, So, ulit-ulit na niya sinabi yan kanina pa, itong media na to, tatanga-tanga ata itong mga ibang media na paulit. Sinabi na nga hindi pa siya makakasagot sa issue ng NBI kasi hindi pa niya nababasa. Kanina niya pa sinasabi, simula pa lang niyang ulit-ulit kayo na, kurutin ko yung mga singit niya. I do not know. So we'll stop about the subpoena. No, let's stop talking about DOJ and subpoena, and let's allow me to read through it, and then think, and then write an answer, and then we'll talk. Let's go back to the text. Sabi ni Badoy, Sabi ni Badoy, meron daw kayong assassination attempt. There's assassination attempt against you before your birthday. Can you clarify? Had there been really assassination attempt before your birthday? I have not talked to Lorraine Badoy, no. So let me just talk to her and ask her, no, kung ano yung information niya. But we are actually preparing right now a list of proof that they are. Ano ba ito? The whole of government is going after one person, and that's me. But kung gusto nyo, basahin ko yung PSC, mas ano yon, mas merong, I discussed one threat. So, ito kasi yung kumakalat. Kumakalat na, actually nabasa ko rin to eh. Lagi akong tinatanong dito, pero kasi ako medyo pasensya na po ako yung tipo ng tao medyo matagal maniwala. Kahit ang nagsabi pa kakilala ko, kaibigan ko, kahit sino pa nagsabi, medyo ako dyan. Kahit ang nagsabi, kunwari mga banateros, kunwari mga kasamahan ko nagsabi, kini-question ko eh. Meron akong meron nagsabi, naku, ayoko na lang, naku, meron bumulong sa akin, sabi, abangan nyo, on the way na ang mga, naku, sabi ko, totoo ba yan? Yun naman, nagsangay mo na naman ako yung chismis na yan. Saan ba galing yan? Hindi, totoo. Pinadala sa akin yung picture. Ganun kagad sagot. Di ako naniniwala dyan. Pakita nga nung picture. Nakita ko yung picture, abay, totoo nga. Ganun po ako kahit kasamahan ko. Kaya nung may mga nagtatanong sa akin tungkol dyan sa birthday assassination, before the birthday of BP Sara, may naganap daw na nagpagtangka ng kanyang buhay. Ako, wag nyo sa akin tanungin kasi hindi naman po ako naglabas ng news na yan. Tanungin nyo doon sa naglabas, ano ba ang prueba niya? Ano ba ang Sino ba nagkwento sa kanya? Wag sa akin po. Pasensya na. Ako, hindi ko masasagot yan kung totoo o hindi. The mere fact na wala akong alam, hindi ko pwedeng mag-imbento lang. Okay? So, tanungin nyo na lang. Hindi ko kay Badoy narinig to sa ibang vlogger. So, nakita ko sa pero sa akin, eto, sinasagot na ni VP Sara Duterte. More than that, ang pag-usapan natin, yung pagtanggal ng seguridad ko. Ayan, eto na, pumapasok na dito. Yung pagtanggal ng mga security niya. Yun ang ating pag-usapan. So, you wanna do that? You wanna do PSC? Okay, sige, let's do PSC. But maraming salamat sa pagbabantay ninyo kay Yusek Lopez and kay Gina Acosta. And pakiusap ko lang na bantayan ninyo siya kahit mag-shifting lang kayo, maiwan lang isa just to make sure na kasi may takot din yung nasa taas na
Actually, ang takot ni Yusek Lopez lagi sa gabi. Oo, kasi tulog lahat ng tao, nagpapahinga lahat ng tao. Walang makakapalag. So, maraming salamat. Okay, PSC tayo. This is in response to the statement of the Presidential Security Command dated 25 November 2024. The Vice President Security and Protection Group was created and became an armed forces of the Philippines-wide support and separate unit by virtue of the Department of National Defense Order signed by former Secretary Delphine Lorenzana dated June 20, 2022. With a corresponding AFP table of personnel and equipment. This was a move to distinguish the security of the Vice President and make it independent. After I resigned from DepEd, nakita nyo na yung pattern? After I resigned from DepEd, the unit was unceremoniously assigned as a unit under the Presidential Security Command, July 9, 2024, ang order ng DND. Therefore, the security of the Vice President is now under the control of the PSC and as a consequence is influenced by the decisions of the Office of the President. Presuming that the PSC is still a non-partisan professional organization, why is the command eerily quiet on the documented threats to me, my family, and the OVP personnel? The silence. Ito, natural assumption ito natin lahat. The silence is proof that the inclusion of the VP SPG in the PSC is clearly to undermine my security and nothing else. So that's one threat. Bigyan ko kayo ng listahan ng madami with proof. So yun yung sinasabi niyang pagtanggal, okay? Sa kanyang yung ano ba yun? Basta yung BPSG ba yun? BP something. So tinanggal niya sa kanya, ang nilagay sa kanya yung mismong nasa under ng pulis, pulis ng presidente. And this time, ang inilagay naman sa kanya ay mismong mga tauhan ni Marbil. Mantakin mo, tauhan ni Marbil. At ito ang siste. Walang command, kasi delikado pag may papel eh. Nag-usap lang daw si Browner, yung AFP chief, at saka si Marbil, na nagkwentuhan lang, siguro. Hindi ko alam kung uminom ng kape yun at nagkwentuhan o umiinom ng alak habang nag-uusap. Hindi natin alam kung baka naman ng KKTV yun. Hindi ko alam. Pero gayon pa man, nagkwentuhan lang sila. Pare, palitan na natin yan. Alisin mo na yung mga tao mo dyan. Kasi ako na, sabi ni ano. Anyway, tinitira ka naman dyan. Siguro, malamang, ganun ang usapan. Tinitira ka naman dyan, di ba, Browner? So, tanggalin mo na mga tao mo. Ako nang bahala dyan. Ako na. Ay, alam mo naman to si Marbil na addict are not addicts. Yung kanyang, hindi naman nila gustong maging addict. Kailangan lang nila sa trabaho. Sakit sa bangs talaga ng gobyernong to. May isa tayo. No comment! Ano ba naman yan? Talaga nga naman, oo. Eto, with proof. There's a DND order. Separating your security. Yes, no. Tucking my security under PSC, which is influenced by the decisions of the Office of the President. So ano yan? Lahat ng galaw ko? Lahat daw ng galaw niya kasi tao na ni Marcos eh. Ang ginagawa ko, kung saan ako, alam niya, alam nila. So anong gagawin nila? Anong value ng information sa kanila after ako mag-resign sa DepEd? Before, when I was with DepEd and working
to help the administration. Wala namang ganun eh. Diba? Tapos pag mag-resign ka, ganito ang gagawin sa security mo. Imo-monitor ka. Well, that's one threat. So, I'm coming up with a list of threats, pero we'll take that up baka next week na. Kasi, tao lang po. Hindi kaya magsulat ng kayo, mga gagaling kayo, mabilis kayo magsulat. Ako, kailangan ko... Are you afraid? Are you saying that there's a threat for you to get killed by the anti-communist? Grabe yun. Alam mo bakit minsan... Ewan ko mga kababayan ha. Pero minsan nakakairita yung mga tanong ng media, no? Pangtanga. Are you saying there's a threat? Walang threat. Walang threat. Kasasabi ko lang paulit-ulit. Walang threat. Kasasabi lang eh. Ito na nga yung isang threat. Ito pa yung pangalawa. Kasasabi mo, are you saying na may threat? Pangina, ang tanga mo, Brad. Sorry. Ha. Sorry naman. Sorry. Nakakairita lang kasi yung tanong. Well, that is a possibility. You see what they're doing right now? That is an example. They are undermining my security. That is just from the PSC. Hindi ko pa dinidiscuss ang galing sa PNP. Diba? Ano yung intend to fire? Yung nagsabi sa iyo ng dalawang tao, anong klaseng threat naman yung sinabi sa iyo, yung binarg sa iyo? Hindi ko, mahirap kasi mag-browse ngayon. Hindi ko maalala yung words na ginamit. Oo. Ma'am, with this, I don't trust my memory. Pero in what manner ba? Assassination plot ba yun? Paano ba yun? Hindi, iba yung words na no assassination plot. But the general message is threat to life. Yes. Ingat lang you said something like that. Oo, huwag nyo lang muna i-quote ha, kasi hindi ko maalala. I don't trust my memory right now, so I need to review the notes so that I give you a verbatim record of what was said by the two individuals. Ma'am, with this, do you also intend to double your security also like the PSC? Like what they're doing now to the first cabinet president? Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko Ito no. Si ate naman, no. Ayoko na. Kasasabi na nga lang niya eh. Ang PSC, minamanmanan siya kasi tao nga ng presidente. Tapos sasabihin niya, since you're treasurer, are you not going to double your security? Ido-double mo yung security mo, alam mo nga binabantayan ka nun, yun na nga ang dahilan, kaya feeling mo may threat eh. Tapos gusto mo pang idoble. Ano nga namang klaseng tanong yan? Nakakairita naman kayo. Gago! tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung not necessarily idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC now. No, I don't trust anyone right now. So yes. Even your security. Even if PSC acts on what I said. Ayan na, may trust issue na si Madam. Ang hirap pa naman sa mga jowang may trust issue. Meron kayong kakilalang gano'n, mga jowa nyo may trust issue. Hindi, joke lang, Madam Sara. Hindi, kasi, di ba, yung mga ano dyan, yung mga may jowa dyan eh. Yung puro may trust issue dahil niloko sila nung mga ex nila. Ngayon, wala na silang tiwala. Kasi nga may trust issue eh. Ayan, talaga. No, I will not accept it anymore. That is what I did with PNP. Hindi na. Kasi hindi na natin alam eh. Baka igagawin pa yan nilang rason na maglagay ng mga tao dyan na nagtatrabaho para sa kanila. So, Okay, last two questions. Do you share the same sentiments as your father, former president? Last night, what are his sentiments? So last night, he asked the military if they would continue to support
fractured governance and a leader who is a drug addict. I agree. So, no, excuse me, sandali. I agree with fractured governance. I was a member of cabinet, so I have personal knowledge. I agree with fractured governance. I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Napakadali naman, di ba? Tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niyo ng neuropsychiatric test o kung ano pa man yung test na gusto niyo i-take ko, gusto niyo ulitin ko yung bar exams, lahat yan gagawin ko. Ayan, pinapakomento siya sa sinasabi ni sa press briefing po ni Pangulong Duterte. Na kung saan dito talagang tahasan niya na sinabi na sa tingin ko adik ang presidente. Yun ay dahil nga daw hindi tinatanggap yung hamon ng drug test. Yun lang naman, napakasimple lang naman. Alam mo ako, eto, kasi ang tagal na ng issue na yan, yung drugs. Maganda para matapos na yan, magpa-drug test na si Pangulong Marcos. Kung sa tingin naman niya talagang wala, puro fake news lang yan. Ako dyan ayoko magsalita tungkol dyan. Wala akong alam sa mga drugs. Basta ako, addict lang ako sa pagmamahal. Gago! Pero hindi ako alam sa mga addict na ganyan. Pero once and for all, para matapos na yung issue na yan, isipin mo ganito. Ito, lang naman, it's just alam mo, namumuni-muni ko habang nagkakape ako. Ganyan ka sa umaga, kape-kape ka, di ba? Ganyan, minumuni-muni ko. Ang gulo na ng bayan natin, Talaga nga namang kaliwat kanan na. Tapos, minsan gusto mo na rin ng katahimikan yung bayan mo. Sabi ko nga, siguro, tapos na itong issue na to, magpa-drug test lang ang Pangulo. Alam mo kung bakit? Pag nagpa-drug test si Pangulong Marcos, yung sa lihiti mo yung hair follicle, Pag nagpa-drug test si Pangulong Marcos tapos nag-negative siya, di tapos. Wala na. Wala nang issue. Bakit? Siyempre, marami nang hindi maniniwala dito sa sinasabi ng mga Duterte. Tama, mali. Ganun kadali para matapos na itong gulon to. Sige na, mag-drug test na ako. Hair follicle, live sa SMNI. Anyway, sa SMNI lang naman ako nagpa-interview nun. Live. Di tapos na. Tama, mali. Di ba? Tapos na. Ganun lang kasimple. Kaya nga dito, kinukonclude ni BP Sara Duterte na sa tingin niya, may katotohanan siya sinasabi ng kanyang ama. Dahil nga, ayaw daw magpa-drug test. Yun po ang kanilang sinasabi dito. No questions asked. Gusto niyo ng drug test? Sabi ko, dagdagan ko pa ng drug test. Napakadali gawin sa akin yan. Ngayon kaagad na araw na ito, gawin natin yan. Pero, lahat, sabi ko nga, sisimulan namin sa Office of the Vice President ang test, kaming lahat. Diba? So, dapat tayong lahat sa gobyerno, mag-drug test tayong lahat. Lahat ng mga congressman ninyo, pa-drug test nyo. So are you... Question for the military. No, I do not agree with that. So, as I said, i-qualify nyo yung answer ko. I agree with the government. I was a member of cabinet. I agree with the assumption that he is a drug addict. I think mine is assumption. I think the former president has evidence that he really is a drug addict. So, pare-pareho lang din yun. Ma'am, are you... Sorry. Sabi ko nga, diba, noong kailan ba yon nagsalita ako, sabi ko, dalawa lang naman hinihingi natin. Diba? Ibigay natin yung pangako natin sa mga tao.
Diba? Ako, bumoto ako. Kasi sinabi 20 pesos ang per kilo ng bigas. And that would help so many families right now. Diba? Pangalawa, tingnan natin ang tinuan ng lahat. Diba? Pag-drug test nyo din yung AFP. Pag-drug test nyo yung AFP. But somehow, Grabe yun, ha? Pa-drug test yun ng AFP. May alam kaya si Madam BP? Hindi natin alam. Pero tandaan ninyo, nako, malalim ang alam niyan. Sabi niya, hindi lang yung Pangulo ang kanyang inamon, pati AFP. Pero kanina, ayaw niyang, sabi niya, hindi daw siya pabor doon sa sinasabi nung kanyang ama regarding doon sa AFP. And yet, this time, sinabi niya, dapat ipa-drug test din yung AFP. Malaman talaga mga Duterte pag nagsalita. hanggang ngayon, OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. Last question, please. Reconciliation between you and the President. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera. Ma'am, are you a threat now to national security? Am I a threat to national security? What they are doing to me is a threat. Sagot ko yan sa NSC. Mamaya, bukas. Okay. Ma'am, may napag- Easy lang, easy lang. Mayroon pang content bukas. Ito, ngayon palang araw na to. Ngayong araw to. Easy lang, easy lang. Kayo namang mga media, gusto nyo content na lang. Haba-haba ng content, di nyo na binabalita. Binabalita nyo lang, makakasira kay Duterte. Hindi, ang dami nyo, alam mo sa totoo lang ha, ang daming tanong ng media. Pero ang babalita lang, naghahanap lang sila ng magkaroon ka lang ng konting mistake, yung masarap salsalin yung balita, yung, alam mo yun, yung ikasisira mo, yun lang ang kukunin natin babalita namin. Yari ka sa aming kutsilyo, chachap-chapin namin yung sinasabi mo. Di ba? Ganyan naman sila eh. Oh, daming tanong. Ang haba-haba nito, babalita lang. Yung kapiraso. Tama, mali. May binigay sa inyo sobre si First Lady Sara Neta Marcos. Para saan ba yun? Yes, I'm waiting for that question to come up in the committee hearing. So let's wait for that question to come up in the committee hearing. Friday, will you be able to attend the next hearing po? Just like yesterday. Yes, I'm free on Friday. Tomorrow I'll be in Basilan, and then Thursday I'll be in Lingayen, Pangasinan, and then Friday I'm free. So you're ready to answer all their questions now? I will answer my questions because I need to be there to help the other OVP personnel. They have expressed that they feel safer and they feel more comfortable if I am with them. But I will not be recognized if I don't take my oath. So I am forced to take my oath and answer questions under oath because I cannot take care of the OVP personnel. For example, to explain how 125 million pesos were spent within a matter of 11 days, or they have questions about acknowledgement receipts. Will you explain all those or answer all those questions? Oo, hindi nga siya tinatanong eh. Hindi ko nga maintindihan na andun siya, tapos lagi naman sinasabi nung tauhan niya, inutusan po ako ng aming boss na si Vice President. Bakit hindi tanongin yung, ma'am, inutusan daw nyo na ibigay doon sa Colonel, retired Colonel. Bakit hindi nyo tanong ng ganun? Hindi nyo napansin yun? Never nilang pinagsasalita si BP Sara Duterte. Tuwing nagsasalita si BP Sara Duterte, 1 minute break, 1 minute break. Hindi ko alam kung mga wala nang bayag yung mga congressman natin dyan eh. Lalong-lalo na yung kanilang pinuno dyan. 1 minute break, 1 minute break, 1 minute break. Ano kayo? K-pop, fans? 1 minute, hot issue? Kanta yun ng 1 minute, hot issue. Gumagano. Diba? Anak kayo ng tutsa. Isn't it that they've been asking those questions from the resource persons, from COA, from the OVP personnel? So why will I answer again? I already answered when we sent our answers to the Commission on Audit. It was clear there. In fact,
Ayoko naman kasi mag-discuss ng CFBA. But in fact, the 125 confidential funds had a notice of disallowance, but not the entire amount. Let's make that clear. Not the entire amount of the 125 million was disallowed by the Commission on Audit. Meaning, all the rest of the funds, I do not have the number right now. I think it's approximately 70 million that was disallowed. But that is subject to appeal because gusto ko ba sabihin ito sa inyo? Dahil during the discussion, I was telling the lawyer to submit a document. But the lawyer said, no, you know, when lawyers are discussing and they have their own positions, it's really a difficult meeting to do. I said to submit, and then the other lawyer said, do not submit. Ay di lumabas yung disallowance, and then sinabihan ko yung lawyer, sabi ko tingnan mo, lumabas yung disallowance, sabi ko sa appeal, ilabas mo yung document. Ma'am, si Colonel Chica and Fernando Lasco na nabanggit ko na... Wait lang ha, so tapusin ko lang. Daldal kasi, di pa tapos yung kwento eh. Yun nga yung sinasabi dyan, kasi nga, di ba yung pinuna ng COA, na yung notice of disallowance, kasi nga daw, merong nag-uusap-usap si BP at saka kasama yung mga abogado at sinabi ng abogado, wag daw ilabas muna. Maybe because, I do not know, maybe because it is a confidential funds, that is, alam mo naman ang confidential funds, kaya nga confidential but for public consumption ba yan? Confidential nga eh. So sabi siguro ng lawyer, hindi yan kasi confidential funds yan. Kaya lang, dahil doon, nagkaroon ng notice ngayon sa COA. Tapos sabi ni BP, sandali, ayan tuloy, nangyari yang ganyan. Tapos, eto na yung kasunod. Bago itong dumadaldal na media, hindi marunong makiram. Alam mo, ganyan ang media. Bakit kanyo ha? Ang media kasi, media noche talaga yan eh. Wala silang pakialam sa sasagot mo. Hindi sila nakikinig sa sagot mo. Ang importante sa kanila, maitanong yung pinatatanong sa kanila, tapos, bahala na yung station manager ko ano yung ilalagay doon, isasama sa news na ikasisira ni BP Sara. Yan ang totoo dyan eh. Ganyan yung mga media na yun. And then, so cleared na yon. The first, second, and third quarters, naputol. Chotomate. ang batas. Nakikita nyo? Ngayon, in the proper time, we will legislate. Kasi sinasabi namin where is the proposed legislation? Hinahanap namin. So ngayon, dinadagdag na nila yon. Madali lang naman siya Pakinggan nyo lang, basahin nyo lang lahat ng mga nangyayari. Madali lang maintindihan kung anong ginagawa nila. Okay? Last question please, last question. Kumarap na si Colonel Lasco and Colonel Chica, mas maiintindihan na ba ng publiko at ng Kongreso itong paggastos po ng confidential funds? Really, I still say that confidential funds, the use of confidential funds cannot be divulged. Sinasabi ko pa rin yan. They cannot be divulged in public. It will compromise lives and security of personnel who are cooperating or who are nandoon sa kabila na asset. You cannot. Yan ang hindi kasi maintindihan ng iba Gusto ata nitong mga to, ilaglag yung mga binabayaran nila. Hindi pwede yun. Kaya alam mo, hindi nyo napapansin, sino ang galit na galit sa confidential funds? Sinong mga congressman? Yung may mga background na komunista? O di kaya dating commander? O di kaya dating, hindi pala dating, ngayon, supporter ng mga terorista.
Yan ang galit na galit sa confidential funds kasi through confidential funds, doon nagkakaroon ng asset. Ibig sabihin ng asset, yung mga spy, yung mga binabayaran, na hindi mo pa pwedeng ilaglag kung sino yung mga yun. Diba? Tuwan-tuwa sila dun sa putang inang piatos na yan. Ito lang aking pananaw. Although, merong ibang explanation yung ibang tao dyan na kesyo yung piatos daw si Lisa Marcos. O sige, wala pa naman direktang naririnig ako kay BP Sara Duterte na gano'n na nangyari. Gayunpaman, okay? Sabihin na nating hindi yon, hindi siya, halimbawa lang. Although marami na nagsasabi dyan na siya yon, okay? Sabihin na nating hindi siya yon. Kung yun nakatanggap na yon ay dahil merong mga asset, sanghawak, alaga o di kaya siya yung parang middleman na nagbibigay dun sa mga asset o yung sa mga spy o di kaya sa mga binabayarang mga tao para bumaligtad. Bakit mo kailangan malaman kung sino yun? Confidential nga yan. Delikado nga yan. Ito bakit sasabihin ng iba? Hindi naman trabaho ng vice presidente yan. Hindi naman trabaho. Hindi ho. Trabaho ho yan. At yung, I think, yung pinag-uusapan na yan, panahon niya sa DepEd yan. Nung panahon din ng Office of the Vice President yan. So, ibig sabihin po, meron ho talagang trabaho ang vice presidente rin din ho dyan. Kaya nga ito dito ka magtataka, bakit siya lang? Bakit hindi tanungin yung iba? Office of the President, pinakamalaking confidential funds. Bakit hindi tanungin? Baka mabuking yung mga vlogger na binabayaran. Diba? Bago! Yung vlogger na kulang sa... Ayoko na sabihin yung... kulang sa chupageti. Diba? Bakit hindi tanungin yung iba pa? Kasi nga, alam natin, delikado, sensitibong issue yung confidential funds. In the first place, if you think it is illegal ang confidential funds, edi sana nung una hindi nyo na binigay. Ngayon, ipinagkatiwala ninyo yung confidential funds at tinawag ninyong confidential funds yan. Meaning you are trusting the person to spend that well according to her plan. Pinagkatiwala ninyo. This time, bakit nyo tatanungin? Hindi sana in the first place, hindi nyo na ibinigay. Kung tatanungin nyo din pala. Bigay kayo. Ito. Secret fund to. Ito yung secret. Ito yung confidential funds mo. Gamitin mo ito para sa mga laban natin sa ganito. Tapos, okay. Thank you. Binigay. Ginamit. Saan mo ginamit? Sir, akala ko ba confidential yan? Akala ko ba secret yan? Hindi pwede. Gago kayo talaga. Yan na madidescribe ko sa inyo mga congressman. Gago kayo. Agree kayo na bigyan ng... Tandaan ninyo. All budget of the executive branch, inaprubahan niya ng Senate, inaprubahan niya ng Congress. Kung wala pala kayong tiwala nung una pa lang, di sana hindi nyo na inaprubahan. Kaya nga ngayon wala na yan Kasi nga, opposition na si BP Sara Duterte. Dahil noon, kakampi nyo pa siya, pinagkatiwala ninyo. Pero ngayon, opposition na siya, ibinabalik ninyo paulit-ulit, 2 taon na nakakaraan. Ganyan kayo kagago, di ba? Literal gago kayo talaga. Do that. That is why it is called confidential funds. Wala, bobo sila Pag umaharap sa pagdidikitan tayo. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Ayan, pinagtatawanan pa nila yan. Pinagtatawanan nila yung mga nagkakasakit daw. Bakit daw bigla nagkakasakit? Kasi hindi naman po, alam mo,
yung mga kasama ni VP Sara Duterte, mga simpleng mama. Eto ha, bibigyan ko kayo ng I learned that in a hard way. Nung panahon ng kampanya, meron akong isang kaibigan. Kaibigan ko ito, matalik ko ito. Sabihin, naging close ko na to. Minsan, ewan ko kung totoo to, although ito ang sinabi niya sa akin. Niya ako, in-approach niya ako. Parang sabi niya is, minsan kasi bay, parang ang demand mo, parang ganun. Parang hindi naman demand, not the word demand, sorry. Parang ang harsh ko daw magsalita, parang rude daw ako magsalita. Kaya minsan na parang na-offend daw yung mga kasamahan, ganyan-ganyan. Kasi nga, iba kasi ang mga Bisaya, lalo na yung mga taga Davao, ang lalambing yan, magsalita. Ganun sila, malambing. Minsan, ang mga taga Maynila talagang offending. Lalo na katulad ko, laking kanto, medyo offending. Kaya hindi ko, yun ang sabi sa akin, ha? Komento nyo dyan kung ano sa tingin nyo. Pero ito nga yung nangyayari dito Yung mga tauhan ni BP, mga galing yung Davao yan, mga matatagal yan ng tao. Hindi sanay sa debate, hindi sanay yan sa mga katulad nung kamukha ni De Lima. Bastos yung na yun Yung senador na yun, nakamukha, senador, congresswoman na yun, nakamukha ni De Lima. Kung ako yun, talaga sasagutin ko, ma'am, tanong kayo ng tanong, confidential funds po yan. Hindi ko alam. Kasi tinatanong niya, since you are the officer that delegate the money or disburse the money, bakit di mo alam? Pa-English pa yun. Sabi niya, ma'am, utos po kasi sa akin ni BP siya. Hindi kahit na, since ikaw the disbursement officer, you should know. Tanga! Tanga ka ba? Confidential funds nga yan, even if I am the disbursement official. O ibig sabihin, ako yung naglalabas ng pera. Pag sinabi ng aming boss na si Vice President Sara Duterte, ibigay mo to kay Kernel kasi meron kaming operasyon. Bigay mo to kasi meron kaming ginaganong plano. Hindi mo pwedeng tanungin, ma'am, para saan? Ma'am, asa na resibo? May ORCR ka dyan. ORCR, kotse pala yun, kotse. May OR ka dyan? Saan mo gagamitin ito? Saan? Sasagutin ka lang ni BP sa... alam mo ba yung confidential funds? Alam mo ibig sabihin nun? Confidential. Alam mo yun? Kaya nga yung kamukha ni De Lima na yan, naturingang abogado, pero... Di ko alam kung abogado o abobobo. Confidential funds nga, even siya yung disbursement official, hindi niya pwedeng questionin si BP Sara Duterte. Ma'am, ano, saan nyo gagamitin to? Wala ba't anong plano dito? Ewan ko ba? Kapakabubo. Ewan ko You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Sinasabihan ko yung doktor kagabi, Doc, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and I think some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So ano ba, papaupuin pa ba natin doon? Tapos antayin natin, na heart attack. Ma'am Gina. Yes, diba? So, yes. So, yes.
Yes, Mr. Billionario, pahingi ng pera. So, critics din and others, they're saying, Yes. of course, you've already said that you're here almost 24/7 because you're concerned about your staff. Yes. Some of your critics say you're here 24/7 because you're afraid they might say something, they might divulge something that might increase. Sabi nung bilyonaryo, baka kaya ka nandun kasi natatakot ka na merong masabi yung mga empleyado mo. They are attending Yusek Lopez attended the hearing. They can ask her questions there. I was not there when Yusek Lopez attended the hearing, so I was not there to influence her and tell her what to answer. If you saw me yesterday, I was not looking at Gina Acosta. I was studying. I was reading laws. I was studying the rules of the House of Representatives. I was not looking at her. Pinapabayaan ko siya sumagot. Siguro umiiling-iling ako paminsan-minsan dahil I feel na hindi dapat dinadivulge sa public yung ibang mga sinasabi na ng kasama ko, pero wala akong magawa. Wala akong magawa. Kasi ayaw namin na ma-detain sila. So, sumasagot talaga sila. Si Edward Fajardo, not once did I coach him. Pero si Gina, I helped her with the term detail kasi she was trying to remember kung anong tawag nung isang tao na galing sa isang opisina na nililipat sa isang opisina, and that is called detail. So I told her detail and she said details. Yung last question na yung CFS from SDO, dumidiretso daw sa mga security officer. Yun talaga mamang nature ba ng confidential management? Yes, there is an SDO and there is a security officer and there is a head of agency. So, ako yung head of agency, may SDO kami, may security officer kami. Ganun talaga ang structure. Again, sinabi ko ito sa mga, wala kasing mainstream noon ba? Again, so alam natin lahat ng, mahalikan ko na yung ano ninyo. Subo yung mic. Mike, please. Ayoko itong pula. Saan galing yan? Ayun! Okay, saan? Saan ako? Okay. Alam nyo, di ba, meron kayong mga naririnig ng akusasyon ng... Yung pula na yun, yung TV5 yun. Kasi kayo, masyado kayong biyak, bias. Kawan dito sa ating gobyerno. Corruption in government. Naririnig nyo ba na millions ang ninanakaw? Hindi, di ba? Ang naririnig nyo, billions ang ninanakaw sa budget natin. Alam nyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion. Ginamit yun sa trabaho. Bakit 125 plus 500 lang yung sa Office of the Vice President? Kasi kinompute yun. Buwan-buwan. Ang problem sa 125, binigay siya sa amin December na. And the requirement in government offices, you have to utilize money before December 31, before the end of the year. So ang ginawa, lahat ng preps, in-implement. Diba? And as I said, government offices disburse millions, billions in a day. Sa DepEd, nagdi-disperse kami. Nagdi-disperse. Pumipirma kami ng cheque. Multi-million. Kung i-total mo ang mga checks araw-araw na nalalabas sa DepEd, billions. Nagbabayad kami, nagbabayad.
So, bakit nila kine-question yung pagbabayad ng millions in a day? And that is, part of work of government offices to disperse money every day and pay obligations. Ginamit yun sa trabaho. Pinipilit lang talaga. Dalawa na ang maro ko, si Marisol at si JC. Oo, tama na. Anong oras na? Ako lang Oo, kasi alauna na, and I have to be back tonight. Ayaw nila ng gabi, na sila sa gabi. Kasi yung promise Yes. na listahan. But tomorrow, balikan ako Basilan. I leave in the early morning. So ayan na, hanggang dyan na lang po muna tayo mga kababayan. So kitang-kita naman po natin na napakaliwanag ho ng paliwanag ni Madam BP Sara Duterte, at alam naman natin na yung pinag-ugatan ng paulit-ulit na keso may threat daw sa siyang ginawa sa ating Pangulo at sa kanyang asawa at kay Romualdez. Ayan po kasi they took it out of context, ika nga. Kinuha nila na hindi ho buo ang istorya. Ito nga, pinapaliwanag nga ni BP yung mga threats sa kanya at yung mga kasaysayan, pinaliwanag po niya. At ito, sinasabi niya nga po na mga kababayan na tayo daw ay maging handa ho sa mga mangyayari dahil ngayon, ito ho ang malupit. Talagang tinanggal po at ang tanging natira sa kanya ay mga pulis ni Marbil. Pero huwag kayong mag-alala dahil may surprise sa mga susunod na araw. Abangan nyo lang yan. Kasi may alam ako pero may balita ako. May iba na daw magbabantay kay BP Sara. Ano sa tingin nyo? I-comment nyo lang dyan, ha. Ayan ang natanggap nasagap nating impormasyon. Maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makaka